Magandang araw sa lahat sa aking mga kababayan. Kumusta ho kayo? Nitong araw na ito, sana po ay nasa mabuting kalagayan po tayong lahat. Ano po? Maliban na lamang sa mga kababayan natin na tinamaan po ng mga kalamidad. Bagyo, lindol, siya nga pala. Ang lindol sa Mindanao, mga kaibigan, parang ito ang pinakamalakas na lindol po. You could not imagine, umabot siya ng 7.6. And nung umaga, pagkagabi, sinunda ng 6.8 na magnitude. Grabe po. Mabuti na lang mga kababayan hindi kagaya na nangyari sa Cebu, province of Cebu. Napakarami po ang namatay. Dito sa Mindanao, particular sa Davao Oriental, ang epicenter sa may Manay Town, ng province of Davao Oriental, hindi masyado po para bang ready na, ang ating mga kababayan. Yinanig naman din ang Davao City, mga kaibigan, pero hindi, may mga pinsala naman, may mga school buildings, mga linya ng kuryente, mall, may mga talagang tinamaan, mga kaibigan. Pero at least hindi naman talaga yung pinadapa, yung bumagsak talaga, mga kababayan, na may mga natrap po, hindi naman, awa ng Diyos. Pero meron din na reported na namatay, mga kababayan. Mga pagdasal, ating ipagdasal silang lahat. At ipagdasal natin, mga kababayan, na sana po itong lahat ng mga pangyayaring ito at yung pong mga sinasabi nila, meron pa daw tinatawag na the big one. Sana po hindi na po mangyari saan man sa ating bansa. Napakahirap talaga, mga kababayan. Our prayers para doon sa mga naulila, para doon sa mga nabiktima, yung nasa sa mga hospital, sa ngayon, even doon sa Cebu province, yung mga biktima ng lindol dito sa Mindanao, sa Davao region, particular ang epicenter dito tumama sa municipality of Manay, province of Davao Oriental. May mga iba sa Davao City again tinamaan din, pero buti na lang po, hindi masyadong hindi kagaya nung first time na tinamaan ng malakas din. 6.9 ata yun. Way back, when was that one? 2016 ba yun? O 2017? Yan. Alright, so sa lahat ng ating mga kababayan, nasaan man kayo sa sulok ng mundo, magdadasal-dasal lamang po tayo. Magdasal tayo, mga kaibigan. Magdasal tayo, mga kababayan, because wala nang iba. Prayers talaga. Kaliwat kanan ang mga pangyayari sa ngayon. Mga calamities natin. Merong mga bagyo. Sunod-sunod ang bagyo. Pagkatapos nitong lindol. Imagine mo, isang araw, 2 lindol ang tumama, mga kababayan, sa Davao Oriental. Morning, alas 9, past 9 o'clock in the morning. Tapos, pagkagabi, alas 7, 7:12. Hindi depende sa rilo. Merong 7:12, may 7:13 ng gabi. On the very day, same day, tinamaan po. So, mga pagdasal natin, mga kaibigan, kailangan natin talaga, mga kababayan ko. Okay? Mga kaibigan, pakinggan natin si Congressman Igay Risi ng 2nd District of Caloocan. Sapagkat ang pinakamalaking korupsyon na ito ay nagsimula sa ating sariling tahanan noong 19th Congress. Madam Speaker, dear colleagues, nasusunog po ang ating bahay. This house is on fire. Yes, Madam Speaker, this house is on fire. At ang masakit na katotohanan, tayo mismo ang nagsindi ng apoy na ito. Noong mga nakaraang
Kongreso may mga apoy na. Ngunit sa 19th Congress sadyang pinasiklab ang dambuhan ng sunog at ngayon naglalagablab na rin ang galit ng sambayanan. Lalo na ng mga kabataan. Pakiramdam nila, sinusunog natin ang kanilang kinabukasan. Nakikita nila ang walang habas na pandarambong sa kabila ng kanilang kahirapan. Lumulubog sila sa baha at tanong nila ang kawalan ng gobyerno na dapat sa kanila'y nangangalaga. Samantalang ang mga pinuno at mga pamilya nila ay lantaran ng karangyaan at kapritsyo, Mr. Speaker, Madam Speaker. Kaya't nadadamay po ang lahat. Bawat isa sa atin ay binabatikos sa ating kanya-kanyang mga distrito. Kaya hindi na po pwede ang business as usual. Hindi na pwedeng umasa na lilipas ang galit ng bayan. Hindi na pwedeng pagtakpan. Hindi na pwedeng magturuan. Kailangang isiwalat ang katotohanan, aminin ang pagkukulang, ituwid ang kamalian, at panagutin ang mga lumustay at nagsamantala sa kaban ng bayan. Mga kasama, linisin natin ang ating hanay. Magpatubad tayo ng mga matinding reforma kahit ang kapalit ay sariling pagsasakripisyo. Hindi na pwedeng naidahilan na politika lang ito. Hindi na pwedeng sabihin gawa lang ito ng DDS, ng kaliwa, ng dilawan, o pinklawan. Hindi na pwedeng isisi sa DPWH, sa nakarang administrasyon, o sa mga kontratista. Sapagkat ang pinakamalaking korupsyon na ito ay nagsimula sa ating sariling tahanan noong 19th Congress. Hindi po ako narito para humusga sa kadinuman. Bagkus nais kong kumatok sa inyong mga puso at konsensya. Baka naman sobra na talaga. Naniniwala akong pwede pa tayong magbago ng pananaw. Alalahanin natin sa gitna ng pagdarahop ng ating nila at kasaganaan natin, umaasa pa rin ang marami sa ating mga kababayan na maiaangat natin ang kanilang pamumuhay sa kabila ng ating sa kabila ng kanilang kahirapan. Marami pa rin sa ating mga kababayan na ang turing sa atin ay mga Diyos-Diyosan na kanilang kailangan. O ayan po. Alam niyo mga kababayan, nagtaka nga ako sa ilan sa ating mga congressman. Karamihan, na para bang wala silang wala silang pakialam kung anong nangyari mga kababayan sa ating gobyerno sa ngayon. Walang imik eh. Kaya hinahanap natin. Good na si Congressman, isa sa mga congressman, mga kababayan, si Congressman Igay Erice ng Caloocan, nagpapalabas ng kanyang mga saloobin mga kababayan. Nitong mga anomalya, korupsyon mga kaibigan, na nangyayari ngayon. Kaya po nagtanong ako, nasaan na yung iba? Ilan ba silang mga kongresista natin sa Kongreso? Bakit po parang kunti lang ang umimik? Di ba po? Kaya po nagtatanong tayo eh. Tingnan ninyo, nung panahon mga kaibigan ng kanilang pinatawag sa 129 million confidential fund o intelligence fund, whatever ang tawag nila doon, sa Office of the Vice President, mga kababayan, na kanilang tinatanong kung paano ginamit. 125 million pesos, sobrang ingay. Lahat sila nag-ingay eh. Di ba? Gustong wala naman tayong problema. Di ba po? Pero sinabi na eh. In fact, no less than ang kuha mga kababayan, di ba po? Nagpalabas ang kuha na there's nothing wrong doon sa pagkagasta mga kababayan, doon sa 125 million. Pero, hinanapan ng kung ano-anong mga sinasabi mga kababayan, including itong kontrobersyal mga kababayan na si Saldico. Papakita ko sa inyo yung video ni Saldico mga kababayan na
Akala mo ang puting-puti niya. Akala mo perpiktong tao siya. Ibig sabihin, ayaw niya talagang sumagot sa confidential fund dahil hindi niya kaya ipaliwanag. Kasi ninakaw niya yung pera. Ang tanong diyan, isauli niya dapat yung pera. Kaya pa niyang sabihin, mga kababayan, na dapat isauli niya ang perang ninakaw niya. See? Di ba po? Ay ngayon, sino palang magnanakaw? Si BP Sara? O si Saldico? Hindi natin sinisi ang ating mga kababayan na sinama nila ang pagtanong tungkol doon sa 125 million pesos. Pero at least si BP Sara, mga kababayan, I am not coming into defense kay BP Sara. But then, lumantad at pinaliwanag niya doon sa Kongreso nung pinatawag siya, mga kababayan, na yung 125 million pesos ay nagasta. Confidential in intelligence fund kaya yun, o anong pangalan ba doon? Kaya nga ang ibang mga nagsabi yung iba bakit hanapan pa ninyo? Sabi kasi hindi daw suportado ng tama na resibo kasi yung mga pangalan hinanap pa nila kung saan-saan. Anak ng tinapa, 125 million may resibo. Kaya sabi ng iba, for purposes of liquidation, kasi wala yun Yung mga confidential intelligence fund na yan, hindi yan subject, mga kababayan, ng audit, diba? Pero hindi ibig sabihin na because hindi subject ng audit, ay gagastusin ng kung ano-ano na lang. Pero alam naman natin nung DepEd Secretary si Inday, mga kaibigan, Sara, ginastuhan niyang education na yan sa intelligence, mga kababayan niya. Sa alam ko po kasi pinasok na ng mga kababayan ng makaliwa yung mga eskwelahan natin. Diyan nag-umpisa, even sa high school pa na level, hanggang pumasok sa mga kolehiyo. Kaya ginamit, mga kababayan, as far as I know. Kailangan mo pang sabihin kung sino ang nag-i-intel talaga doon? Ginastos. Pero ang ingay ng mga kongresista na ito, 125 million. Hinanap nila. Pero look, billions of pesos, bakit hindi kayo maingay? Ilan lamang, mga kababayan, ang naghahanap ng katotohanan dyan sa Kongreso. Isa na dito si Congressman Edgar Iriz, si Igay, ng 2nd District of Caloocan, mga kababayan, ang nagpalabas ng kanyang saloobin. For your comments, just write it down below. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint, at paki-share and like naman po. And also don't forget to hit the bell button para lagi po tayong updated.